Isang mapayapang araw mga kaamyanan, tutukan ng mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon. Balita ukol sa kapayapaan at kaunlaran, hatid sa inyo ng Amyanan Media Channel. Mga balitang dapat tutukan ngayong araw sa Amyanan Reports. NOLCOM nagsagawa ng Wellness and Sensitivity Seminar sa Tarlac City. Kaugnay troopers, ipinagdiwang ang kanilang ika-36 na anibersaryo. Bayan ng Santiago Isabela, Insurgency Free na. Lahat ng yan dito lamang sa Amyanan Media Channel. Pagtaguyod sa karapatan at pribilehiyo ng mga PWDs at senior citizens, ito ang layunin sa isinagawang seminar ng Northern Luzon Command AAP sa Tarlac City. Narito ang aking report. Nakiisa ang mga kasundaluhan at ang ibang personel ng Northern Luzon Command Armed Forces of the Philippines upang mas mapalawig ang kanilang kamalayan at kaalaman tungkol sa mga karapatan ng mga persons with disability o PWD at mga senior citizen. Sa tulong ng isang seminar na ginanap via video teleconference nitong ika-25 ng Hulyo at ika-1 ng Agosto sa Tarlac City. Sa nasabing aktibidad, binigyang diin ng mga taimbitahang tagapagsalita mula sa Tarlac Provincial Social Welfare Development Office at Campakino Hospital ang kahalagahan ng pagpapalaganap ng kamalayan tungkol sa kapansanan at pagtanda upang maiwasan ang diskriminasyon. Inilahad din sa diskusyon ang lahat na may mahalagang papel sa paglikha ng isang positibo at inklusibong lipunan para sa lahat. Kabilang sa mga layunin ng programa ay ang pagbibigay ng kinakailangang impormasyon tungkol sa mga karapatan at pribilehiyo ng mga PWD at mga nakatatanda. Ipinunto rin na mahalagang matutukan ng mga ito upang masiguro na sila ay nabibigyan ng tamang suporta at pagkilala sa ating lipunan. Ayon kay Major Romely Guerrero, isa sa mga GAD officers ng NOLCOM, sa ganitong mga inisyatiba ay isang hakbang tungo sa mas makatarungan at pantay na pagtrato sa bawat mamamayan anuman ang kanilang kalagayan. Dagdag pa niya, sa pamamagitan ng ganitong mga programa, inaasahan na mas maraming tao ang makikilahok at makikibahagi sa pagtataguyod ng mga karapatan ng mga PWD at mga senior citizens. Mula dito sa Tarlac City para sa Amyanan Reports, ako si Jun Rebosa, nag-uulat para sa kapayapaan at kaunlaran para sa bagong Pilipinas. Commanding General ng Philippine Army dumalo sa ika-36 na anibersaryo ng 7th Infantry Division sa Nueva Ecija, kung saan ibinida ang husay at disiplina ng kaugnay troopers. Ang buong detalye sa report ni Judith Betchave. Nagdiwang na ika-36 founding anniversary ang 7th Infantry Kaugnay Division Philippine Army na may temang 7ID at 36, husay at disiplina tungo sa bagong Pilipinas na pinangunahan ni Lieutenant General Roy M. Galido, Commanding General Philippine Army bilang guest of honor and speaker. Dinaluhan ang nasabing pagdiriwang ng iba't ibang pinuno mula sa Philippine Army Major Units sa loob at labas ng Fort Magsaysay, kabilang na si Lieutenant General Fernil Buca, Commander ng Northern Luzon Command Armed Forces of the Philippines. Isa sa mga naging aktibidad ay ang pagkilala sa mga 18 personnel ng mga line units ng 7ID sa kanilang serbisyo na ibinigay para sa bayan. Pinarangalan rin sa naturang aktibidad ang mga partner stakeholders at police counterpart na nagbigay ng hindi matatawarang serbisyo hindi lamang sa Kaugnay Division kundi sa mga mamamayan at bayan. Isa naman sa mga kinilalang people's organization ay ang Oliveter Farmers Association na binuo ng 91st Infantry Sinagtara Battalion sa pagpapakita ng lubos na suporta sa 7ID at pagtulong sa mga minsang nalinlang at naapektuhan ng mga komunistang teroristang grupo. Katuwang ni Lieutenant General Galido si Major General Andrew D. Costello, Commander ng 7ID at Brigadier General Dennis Pasis, Assistant Division Commander sa paggawad ng parangal. Pinasinayaan din ang bagong pasilidad ng 7ID ng bulwagang arayat na matatagpuan sa gusaling General Manuel Tinio.
Isang formal dinner rin ang isinagawang bilang pagtatapos ng selebrasyon upang ipakita ang pasasalamat sa isang taong nagdaan ng pagsiservisyo sa mga mamamayan at bayan. Parte ng nasabing dinner ang pag-alala sa mga kasundaluhan ng 7ID na nag-aalay ng kanilang buhay upang may pagtanggol ang bayan at maprotektahan ang mga lokal na mamamayan. Katupad ang aking pangarap sa nakong ganap. Kahit na akong sundalo, sundalong kaugnain, nataas noong nalakad, magamarcha. Mula dito sa 7th Infantry Kaugnay Division, para sa Amyanan Reports, ako si Judith Betsabe, nag-uulat para sa kapayapaan at kaunlaran. Formal nang idineklara ng insurgency-free ang bayan ng Santiago sa Isabela. Ito ay matapos maaprubahan ng konsero ang mga dokumentong magpapatunay na malaya na ang lungsod mula sa presensya ng komunistang teroristang grupo. Ating alamin ang iba pang detalye sa report ni Alan Gabriel. Sa pamamagitan ng sama-samang pagtutulungan ng bawat mamamayan dito sa lungsod ng Santiago, Isabela ay tuluyan nang natudukan ang problema sa insurhensya. Itinuturing ngayon ng lungsod ng Santiago na malaking tagumpay ang pagkakadeklara kahapon ika-31 ng Hulyo sa Robinson Place na insurgency-free na ang kanilang lugar. Ito ay sa bisa ng Resolution No. 11 City Council 282 na inaprubahan ng konseho at mga ahensya ng pamahalaan na sumasaklaw sa implementasyon ng Executive Order No. 70 or Institutionalizing the Whole of Nation Approach na ideklara ng malaya ang lungsod mula sa komunistang teroristang grupo. Ang paglaya ng nasabing lungsod sa kamay ng mga teroristang grupo ay bunga din ng epektibong Community Support Program White Area Operations mula sa pinagsanib na puwersa ng AFP at PNP noong Abril 19, 2023 hanggang Oktubre 31 sa parehong taon na dahilan ng pagkakalambat ng mga mataas na personalidad ng grupong Project Arapaap Santiago Chapter na nagkasagawa ng pagre-recruit sa mga kabataan. Nangako si Mayor Alaysa Sinatandi na panatilihin ang Santiago City na insurgency-free bilang unang hakbang patungo sa progresibong lungsod. And so, our commitment today is to remain vigilant dahil ang insurgency po dito sa ating syudad may come in a different form if they see a weakness, a vulnerability in the city. So together, again, I ask for everybody's cooperation, unity. Ang ating motto lagi, kaisa ka. Kaisa po ng lungsod ng Santiago, ang lahat ng kapwa ko magulang, ang lahat ng mga guro, ang lahat ng ating mga kapulisan, ang lahat ng mga nagseserbisyo publiko, at ang lahat ng mga Santiagueño sa pagpapanatili po ng kaayusan ng ating lungsod. Dagdag pa ni Mayor D, malaki ang oportunidad sa pagninegosyo sa lungsod kaya't higit na makakahikayat pa ng mga mamumuhunan kung walang banta sa kanilang seguridad at sa negosyo. Samantala, si Brigadier General Eugene L. Mata, ang brigada commander ng 502nd Infantry Brigade, ang nagsilbing panauhin pandangal, lubos ang pasalamat nito sa lahat ng mga mamamayan at mga opisyal ng Santiago City sa kailang sama-sama nga pagtutulungan. Nais kong ipaabot ang ating taos-pusong pasasalamat sa ating mga katuwang sa Philippine National Police, mga opisyal na lokal na pamahalaan, mga lider ng komunidad at mga mamamayan ng Santiago City. Lalong-lalo na sa ating butihing mayor. Kaya naging matagumpay po yung ating counter-insurgency effort dito sa Santiago City. Naway patuloy po tayong magkaisa tungo sa isang kinabukasan kung saan ang kapayapaan, kaunlaran at pagkakaisa ay nagahari. Mabuhay ang lungsod ng Santiago City. Mabuhay po tayong lahat. Dumalo din sa nasabing aktibidad ang Regional Director ng National Intelligence Coordinating Agency na si Director Flor Melinda P. Olet, mga kapulisan, mga halal na opisyal ng lungsod hanggang sa antas ng barangay at sinaksihan ng mga mamamayan ng lungsod. Positibo ang punong lungsod ng Santiago Isabela na sa pamamagitan nito ay magdadala ng maraming oportunidad para sa mga mamamayan. Ito ang balitang pangkapayapaan tungo sa kaunlaran. Alan Gabriel.
At yan ang mga balita mula sa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Abangan niyo po kami uli sa susunod na linggo para sa iba pang mga balita. Ako si Mark Lines. At ako si Jun Reposa. Kami ang inyong kaugnay na nagsisilbing tala sa lupa, karagatan at himpapawid. Sa tatahang lakas sa ilaga, sa alapaap sa dagat sa lupa, sa tatahang lakas sa ilaga para sa bayan. Kasa'y aking iingatan, pagtatanggol ko ang ating bayan, isusulong ang kaunlaran at kapayapaan. Ito'y tiyabyanan sa alapaap sa dagat sa lupa, sa tatahang lakas sa ilaga para sa bayan. Tatahang lakas sa ilaga, sa alapaap sa dagat sa lupa, sa tatahang lakas sa ilaga para sa bayan. Ito'y lihanyanan. Mga kaamyanan, subscribe, like, and share our YouTube channel. Hit the notification bell below upang maging updated sa latest news and happenings sa Hilaga at Gitnang Luzon. Dito lamang yan sa Amyanan Media Channel.